Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. At ito, pag-usapan na nga po natin, itong si Torre at itong si Marbil ay sinupla ko ng NBI. Naku po, mukha ho silang tanga. Bakit ho kanyo? Nagmukhang tanga ho itong PNP dahil ho sa ginawa nila. Bakit to? Mamaya papakita ho natin kasi alam mo, itong nakarang araw lang ay nagkaroon ng PDP proclamation kung saan si Pangulong Duterte, alam mo naman, binitawan na naman siyang malupit. At syempre, yung mga mapagpatol at saka mga walang isip at saka mga bubuito, abay nag-react pa. May isa pang congressman dyan, ewan ko kung tatanga-tanga lang o bobo lang talaga, pambihira ko ano-ano pa sinasabi. Mamaya, babanatan natin yung animal na yan, ha? Panoorin ho natin itong news na makita ho natin kung ano ba, talaga bang kademanda si Pangulong Duterte? Meron po bang basihan itong pamahalaan na ito para ho idemanda si Pangulong Duterte? Ano na ba talaga ang tunay na nangyayari? At nako, mga kababayan, may nababalitaan ako. Dahil dito sa news na ito. Dahil dito sa sigurado ako bukas meron makakatanggap ng memo. Report to Malacanang. Mukhang may mayayari bukas. Ha? O kaya mamayang gabi, mukhang may mayayari dahil sa binitawan itong NBI. Panoorin po muna natin itong news na ito. Sinampa ng reklamo si dating Pangulong Duterte kung bakit? Sinabi niya tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Naku po, patay pero tayo ang dyan. kaalyado ng mga Duterte, minaliit ang reklamo. Wala raw yang legal na basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Alam mo, ito. Hindi ko maintindihan sa Pilipinas, talaga bang wala na po ba tayong may babalitang matino? Ganito na ho ba talaga ang ating mga kupal na mainstream media? Wala na ho ba talagang mababalita na matino? Ito alam naman po natin na joke ho ito. Ito po isang bagay na alam mo yung part of the speech. Hindi ko maintindihan. Lahat ng media nakapokus sa balita na to. Tanginan nyo, 6 na taon ng ganyan si Pangulong Duterte. Pangilan taon na ngayon? Siyam na taon na. Tama, mali. Hindi pala. Tama, almost 9 years. Diba? Almost 9 years na ganyan. Si Pangulong Duterte, kayo talagang basta lang may balita. Gano'n, wala na ho ba kayong news? Nagtatanong lang ako, wala na po ba kayo bang pagkakwartahan? O baka naman inutos sa inyo ng peking Panginoon yan. Hindi ako, sa tingin ko feeling ko inutos to ng peking Panginoon. Kilala nyo yung peking Panginoon na baboy? Yung ganid sa pera? Yung sa sobrang ganid sa pera, nilunok na lahat ng pera ng bayan? Kaya ganun nakalaki. Di ko na sasabihin kung sino. Kayo na lang magpangalan, ha? Sino ba yun? I-comment nyo na lang dyan. Kung kilala nyo na, kung hindi nyo kilala, mag-research kayo. Sino ba yung pinakaganid na politiko sa ating bayan ngayon? Ito ang most hated politician in our country and most greedy, most corrupt politician in our country. Wala nyo kung sino. Bawal ang tamang sagot. May mga ganong post no? Sa social media. Bawal ang tamang sagot. Pambira, oo. Anyway, feeling ko kasi inutusan itong peking Panginoon na itong mga media. Alam mo naman, busog na busog sila sa peking Panginoon. Talagang pinambababae, kakabit nila itong binibigay ng peking Panginoon sa kanila. Kaya yung mga nasa newsroom ng mga news outlet, makikita mo sa mga wag natin sisisihin yung mga reporter. Although may mga bayarang reporter, marami rin. Pero ang talagang binabayaran ng matindi dyan, yung nandun sa newsroom, yung kanilang tinatawag na station manager, yung pinaka newsroom manager. Ang tanong,
inutos po ba sa inyo ng peking Panginoon nyo ito? Ha? Meron ho bang utos sa inyo na, igawin nating malaking issue yung biro ni Duterte kasi pasasampahan ko ng kaso kayan sa bata ko. Alam nyo naman kung sino ang bata nitong peking Panginoon na ito. Walang iba kung hindi si Marbil. Hindi, itong peking Panginoon na ito, ang bata niya, si Marbil at saka si Torre. Si Torre yung tagalakad, pero ang pinaka-boss nila, si Marbil. Utusan lang po yan eh. Mga utusan lang po yan ng peking Panginoon nila eh. Yan naman yung mga sip-sip sa ewan ko, kung bakit sip-sip yung mga animal na yan. Baka. Hindi ako sure. Baka pinagpapala sila. Hindi natin alam. Tanungin natin si Torre. Torre, pinagpala ka na ba? Ang kontrobersyal na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes. Ang dahilan kaya siya ngayon sinampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance. Inihain niya ni PNP-CID. Wala nang iba kung hindi siya ang pinakamahilig na magdemandang general. Sa bagay, hindi kasi kung papansin ninyo, yung video ko kaganina, kahapon, yung video ko, di ba, sinabi ko sa inyo, pasasampa ng kaso ng NBI. Ayaw nyo maniwala eh, di ba? Sinabi ko na sa inyo yan eh. Sinabi ko sa inyo na pasasampa ng kaso. Abay siguro natiktikan nitong Torre na to. Nung natiktikan ni Torre, sabi niya, hindi pwede ito. Hindi pwede, uunahan ko na ito. Gusto kong maging PNP chief eh. Di umano. Allegedly. Hindi kasi alam mo naman, di ba? May aligasyon dito sa maman to na ito yung sunod-sunuran kasi daw gusto maging PNP chief nito. Di umano, may kwento-kwento. May alleged na story na tinanong siya. Kaya mo ba? Kaya mo ba na hulihin si Kibuloy? Kaya mo bang gipitin ng mga Duterte? Kung sakasakaling ipa-aresto sa si Duterte, kaya mo ba? Kasi kung kaya mo, go ka sa PNP chief. May mga ganyang kwento eh. Hindi ako sigurado, pero may narinig po akong kwentong ganyan. Meron po akong narinig na ganyan mismo sa palasyo. Ito sabi, sagot daw, di umano, ang sagot daw, kaya, akong bahala. Lahat ng iutos nyo, maging PNP chief lang. Yun daw ang kwento-kwento. Kaya tuloy, dahil sa mga pangyayari na ito, mukhang nagtutugma o tumatama, ika nga. Tumatama po yung balita na yun. Yung chismax na yun. Mukhang balita na yun. Tila nagkakatotoo kasi pati yung mga simpleng ganito na isang katatawanan, siniseryoso nitong maman to para talaga pumapel. Para sumipsip. Ito naman kasi si Marbil, ayaw pang bumaba. Marbil, bumaba ka na kasi. Mag-resign ka na kasi. Kasi sasabihin mo, di ba? Retired na, dapat na yan eh. Retired na po yan si Marbil dahil sa kanyang mandatory retirement because of his age, ika nga. Kaya lang, extended po siya. So, bukang naudlot itong pagiging PNP chief ni Torre. Di ba? Abay, mantakin mo, hindi pa PNP chief to, ganito na to kasipsip. Paano pa pag naging PNP chief to? Naku po, baka lahat idemanda na. Lahat ng magsalita laban sa gobyerno, idemanda niya. Tama, mali. Ito mukhang ito ang, kasi naalala nyo yung panahon ni Marcos Sr., di ba? Meron siyang Pabian-Ber na tinatawag. Yun yung parang pinakakanang kamay. Kwento ko, eto hindi ko po ako dito. Kwento-kwento lamang po sa akin ng mga lolo't lola, magulang ko. Eto daw talaga si Pabian-Ber ang sunod-sunuran dito kay Ferdinand Marcos Sr. Parang ganun daw ang nangyayari dito kay Torre. Parang si Pabian-Ber. Naku. Pagka tiningnan mo si Pabian-Ber, medyo may hawig sila. Although hindi natin sinasabing masama si Pabian-Ber. Pabian-Ber. Parang naalala ko to si Flavier. Si Pabian-Ber. Yun. Well, hindi ko sinasabing masama si Pabian-Ber. Pero siya yung kanang kamay, ika nga, ni Marcos Sr. Ito naman, parang hindi lang kanang kamay. Kanang kamay, kaliwang kamay, paa,
O, di ba? O, kaliwang paa, kaliwang hita, kaliwang paa. Kung ano nga iutos dito gagawin niya. Pag siguro sinabi ni Peking Panginoon sa kanya, sit! Baka umupo ito eh. Pag sinabi ng Peking Panginoon sa kanya, play dead! Baka mag-play dead to. Hindi kaya? Kasi parang gano'n na nga nangyayari. O, di ba sabi nga nung iba, ito daw ang 2-star na walang ka-star-star pagdating sa kaugalian. Para bagang hindi general. Ito pakinggan natin yung kanyang argumento. Tingnan nyo kung gaano kababaw, ha? Tingnan ninyo kung gaano kababaw itong argumento nitong maman to. Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Bagong Pilipinas na eh. O, pakialam namin. Bagong Pilipinas na eh. Na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Ang corny mo, Brad. Bagong yun lang dahilan niya. Bakit mo dinimanda? Bagong Pilipinas na eh. Hindi pwede yung ganun na joke only na lang. Pikon eh. Alam mo, grabe grabe sa pikon talo itong maman to ha. Hindi, bagong Pilipinas na eh. Sip-sip talaga. Sip-sip na sip-sip. Gago! Napaka-sip-sip mo, Brad. Oh, walang biro. Para kang hindi general. Para kang walang esterelya sa braso mo. Sip-sip ka. Gago! Sigurado ako kinahihiya ka ng mga kasamahan mong PNP. Sigurado ako, walang biro. Kasi hindi yung ganyan alam mo, pag umastang mga general, hindi ganyan eh. Ang dami kong kilalang general, di ko nalang babanggitin, mamaya pag-initan pa. Ang dami kong general na kakilala, hindi ganyan. Talagang, alam mo yun, matikas, very professional, non-political. Hindi yung katulad dito, bagong Pilipinas na eh, kaya hindi na pwede yung ganyan-ganyan. Tanginan niya, no? Gago! Ang baduy ng palusot mo, Tore. Para kang hindi general. Yung totoo lang, ha? Para kang hindi general. Anya, hindi pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng isang dating Pangulo. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously ba? Taken seriously? So papatayin namin yung 15 na senador? Anak na kang wewe! Gago! Anak ka ng sisirisoin ng mga Pilipino. Oh, sinabi ni Duterte, patayin yung 15 na senador para manalo yung 12. Go, wala ka, patayin natin. Gago! Sir, ano bang kalokohan itong ginagawa mo? Sinasabi mo, unang-una, pansinin mo ha, mali pa nga si Duterte. 12 lang ang kukunin, 15 yung sinabi niya. So alam mo, nagbibiro. Tapos, will you... Ewan ko sa'yo. Nakapagtapos ka ba? Sorry, nagtatanong lang ako ha. Yung mga ganyang utak eh. Papatay namin yung 15 para manalo yung 12. Nagtira pa kami ng 3. Anak ka ng wewe. Sino yung 3 na yun? Sa PDP na nga lang, sobra na pa eh. Sobra na yung 12. Siyam lang sila eh. So may 3 pang sobra, Ang bira. Ewan ko sa'yo, Tore. Ano ba yung ginagawa mo? You are making fun of yourself. You are like a clown in the mystery of life. Ang sakit mo sa bangs. Tore, walang biro. Tapos magagalit ka na naman, sasabihin mo na naman, to si Banat Bay, ano yun to, inciting to sedition. Ano inciting? Alam mo siguro kung pwede lang magsalita yung mga piskal at saka mga judge, kung pwede lang sila magsalita, sigurado akong tatawanan ka eh. Itong maman to. Walang ano. Wala sa hulog, basta na lang Oh, Brad, mga Duterte, supporter, sisirisoin mo ba na yung sinabi ni Duterte na papatayin natin yung 15 na senador? Plano, tapos sinabi mo, binulgar mo in public.
Ewan ko sa'yo talaga, Tori, na patulog na ako, sumakit pa yung bangs ko. Hindi, patulog na talaga ako eh. Tapos ganito yung mapapanood ko. Katatawanan ka talaga sa PNP. Alam mo, ito lang masasabi ko. You and Mr. Marbil is the most disgraceful PNP generals na dumaan sa ating bayan. Kayo talagang nakakawalang galang na mga general sa ating PNP. Ang daming ko kilalang mga PNP official at sinasabi nilang hiyang-hiyan sila sa inyo. Masyado nyo kasing masyado nyo sinisip-sipan itong gobyerno na ito. Masyado kayo sumisip-sip kay peking Panginoon. Oo, halata tuloy, halatang halata. His blind supporters. Kahit nga Blind supporter, kayo nga dyan ng... Paano na kami naging blind? Kung sasabihin mo blind kami, kami nakikita namin ang totoo. Ano yung totoo na yun? Na yung bagay na yun ay joke. Walang Duterte supporter siguro magsasabing, sige, sabi ni Duterte, patayin yung 15. Bukas na bukas din, papatayin namin yung 15. Ewan ko sa'yo. Meron po ba ditong Duterte supporter na naisip niyo yung, sabi ni Duterte, patayin yung 15. Bukas patayin na natin, ha? Meron po ba Duterte supporter na ganun mag-isip dito? Dahil ako, sigurado ako, confident ako, lalong-lalo na pag ikaw banateros ka, hindi mo maiisip na seryoso yun. Wala! Ewan ko sa'yo. Kung saan mo naisip yan. Nako. Pangulong Bongbong Marcos, pinatulan ang sinabi ni Digo. O isa pa to, papagpatul din, ewan ko sa'yo. Para kayong mga masarap po ba? Yung Goldilocks na pulburon? Ni PBBM, mukhang takot lang si Duterte sa mga manok ng administrasyon. Siguro, kanila wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Tingin naman ng Kung takot sa mga kandidato mo, sino ho ba ang unang nagbato ng putik? Di ba ikaw? To the point nga na yung pagbabato mo ng putik, kinahihiya ng mga senador mo. Tinakwil ng mga senador mo yung sinabi mo. Yung sinabi mo, lumayo sila, dumistansya sila. At kahit ultimong senador mo, binanatang ka si Pacquiao. Sabi niya, yung mga bumabanat, hindi para sa bayan. Sa kanyang bibig yun, ha? Mismo nang galing. Tapos sasabihin mo, takot si Duterte sa mga senador mo? O hindi mo lang naintindihan na yun ay isang joke? Bakit nawala na yung sense of humor ninyo? Ganyan po ba talaga pagka gumagamit ng teleprompter? Kala ninyo kung teleprompter. Gumagamit naman po talaga si Marcos ng teleprompter. Yung binabasa. Kala ninyo, ha? Hindi kasi siguro, binabasa lang niya yung komento niya kaya wala siya sa hulog. Kaya tuloy ang tanong ko, ganyan po ba ang logic ng isang taong gumagamit ng teleprompter? Linawin natin, teleprompter, okay? National Bureau of Investigation, propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon may kakagatin pa rin ng... Grabe, no? Kung papakinggan mo ito, very negative. Kaya nga alam mo, papanood ko sa inyo yung buong sinabi niya. Hindi ho negative ang sinabi niya. As a matter of fact, kinontra niya yung mga nagsasabing dapat idemanda ito si Duterte. Kinontra niya ho. Kaya nga feeling ko bukas sa bukas may memo to. Bakit di ka sumakay? Kita mo na nga sabi ng presidente, di ba? Nagsalita ng presidente, ba't di mo sinakyan? Feeling ko,
nauna yung interview kay Director na Santiago bago yung balita na nagsalita si Marcos. Siguro, baka hindi niya napanood. Yari ka ngayon kay Mrs. Ay, kay Mrs. Oh, tama, kay Mrs. Papatawag ka niyan. Oy! Hi, Miss Santiago, Bakit yung ganyan? Hindi ka sumusunod kay Bonnet. Palitan na yan. Oy, Remulla, palitan yan. Wawa ka naman. Mga mamamayan, yung kanyang mga panawagan ng patayan na lang ng patayan. Tinabla naman siya. Ito na yung mga mga wala sa hulog na congressman. Hoy! Ito mga congressman na ang kikitid ng utak. Feeling ko nung bata ito, baka, hindi ako sure. Tanong natin, congressman, nung bata ba kayo nahulog kayo sa hagdan? At nauna ulo ninyo? Ako nagtatanong lang Kasi parang naalog. Parang naalog yung mga logic nyo. Oh. Kaya tanungin natin, malay mo kasi maintindihan ko, baka mamaya sabihin nila pagka pinuna natin, wag naman yung anuhin, nahulog lang ako sa hagdan. Gago! Hindi kasi yung pinuna yung isang iwi, di ba? Yung isang nakaganon. Nung sobrang pinuna na siya, bigla na siya nagpaawa factor. Sabi niya, ano ako stroke survivor ako kaya ganyan yan. Hindi, alam mo, tinatanong lang naman kasi ang daming ngayong uwi May congressman dyan, ngiwi din. Oh, tapos merong tumatakbong senador na sekretary, ngiwi din. Parang uso ngayon ng ngiwi. Yung presidente natin, ngiwi din. Ano ba talaga? Gago! Hindi ako nagtatanong. Ako nagtatanong lang sa mga doktor. May doktor po bang nanonood dito? Meron? Pakitanong nga, meron po bang sakit na viral, yung virus, ika nga, na pag tinamaan ka, nagiging iwi ka? Ganun ka? Meron po ba tayong doktor na nanonood dito? Pwede po ba niyong pakisagot? Pakisagot at ilagay nyo na rin Doctor of uretologist? Ano ba yun? Obogina? Anong doktor kayo? Pakisagot kung meron po bang sakit na kung saan pag tinamaan ka nagiging iwi ka nang maiwasan. Gago! Alamin na natin dito sa dalawang ito kung sila ba ay kasi para nililinaw ko lang tanungin na muna natin, baka mamaya pinipintasan natin yung kanilang logic biglang sasabihin nila hindi po talaga, nangyari lang po kasi pasensya na kung ganito yung logic namin kasi nalaglag po kami ng hagdanan na taumpog yung ulo namin. Siguraduhin na natin. Baka mamaya biglang magreklamo sila after na ilabas natin tong video. Nauntog po ba kayo? Nalaglag po ba kayo sa hagdan at nauntog kayo? Kasi yung logic ninyo parang pang ano lang pang Ninyo Barsaga. Tsaka pang yung logic ninyo pang pangalan ito, pang Coach Jarrett lang. O baka naman pang Attorney Libayan lang. Gago! Ng mga mambabatas. Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Alam mo mga hindi abogado no? Alam mo hindi mga abogado. Bakit to? Guilt is personal. Kung may gusto kang patayin at sinasabi mong papatayin, first of all, you have to name it. Oh. Tapos meron pa siya sinabi nung papasabog. Hindi niya binanggit kung saan. Sinabi niya bang Senado? Wala siyang binanggit. Di ba? Kung magpasabog, ano yung papasabog ba siya ng bomba?
Eh kung magpasabog lang siya sa banyo kasi natatay siya. Alam mo, wag po kasi kayong nakaka-irita ito mga Pagka hindi kayo abogado, shut up na lang. Kahit nga ito, tingnan mo sagot nito Sabi niya, yung ang dapat 50 na senador ang magreklamo. Sino yun? Di ba? May punto siya Ang kung talagang gustong i-demanda, magreklamo, dapat yung 50 na senador ang magreklamo. Bakit kayo mga congressman na nagre-reklamo? Utangin na yan. Shit! Hindi kayo minumura ko That is just an expression of Gago! disappointment. Sa Secretary Boying Rimulya naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magrereklamo. Yung kasi ang punto dun Yung senador ang sinabihang papatayin. Bakit kayo mga congressman na nakikialam? Ano, bawat sip-sip nyo merong ayuda? Bawat sip-sip nyo may bonus? Yun po ba yun? Kaya kayo daldal ng daldal? Kahit di nyo na area, daldal pa rin kayo ng daldal? Di ba yung isang yun na taga ano yun? Parang anong bang ano yun? Yung one rider party list? Alam ko, di ba? Alam nyo, kayong mga rider huwag nyo nang iboto yung one rider party list. Binudol kayo niyan. Kaya dapat ang usapin tungkol sa inyo. Walang pinag-usapan niyang mama na yan kung hindi politika, kung hindi si Duterte. Walang ginawa yan kung hindi... Wala namang ginawa yan para sa inyo. Niloko lang kayo niyang one rider party list na yan. Kung gusto nyo talaga na may magawa sa inyo, iboto nyo lang na si Busita sa Senado. Sabi ko nga sa inyo hindi ako tumitira ng walang basihan. Mas gugustuhin ko pa si Busita tumakbo na manalo na lang sa Senado kesa ito na manalo pa sa Kamara. Hindi naman kayo pinirepresenta niyang mga rider Ano ginawa niyan sa atin? Ako rider din ako. May ginawa ba yan? Wala naman Pinaiinit niyo ulo ko themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng... tingnan nyo na. Sila talaga Bakit ang sumasaw-saw suka dito mga kongresista na to tsaka to si... Ewan ko sa'yo, Tori? Pag nakikita ko talaga pagbumukha mo, sarap mong pero hindi ko gagawin. Ang sarap mong... Hindi, ito walang biro Tori, pag nakikita mukha mo, ang sarap mong murahin pero hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Ayoko. I will not go down to your level. Pero sarap mong murahin pag kasi alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, ang mahal-mahal na ng bilihin. Kailangan na murahin. Murahin ng bilihin. Sa PNP. Kasi parang nagugutom na kayo. Kaya kailangan murahin na yung... Murahan pala. Sorry, hindi murahin. Murahan na yung bilihin. Baka kasi mamaya, gutom lang yan. Kaya kailangan na kayong murahin. Murahin ng bilihin, murahin ng pagkain, murahin talaga. Kailangan magmura na yung pagkain sa inyo. Baka kasi gutom lang yung ginagawa ninyo Gago! No statements it can possibly have a ripple effect. Ayon naman kay Senator Minority Leader Coco Pimentel, hayaan na lang ang DOJ at NBI na gawin ang kanilang trabaho. Ang isang tao na obses sa usapin ng kamatayan at pagpatay ay isang nakababahalang senyalis ng isang seryosong personality disorder. Case closed. Tapos ang usapan. Hayaan nyo na lang ang DOJ, NBI. Sabi naman ito, is a worrying sign of serious personality disorder. Mr. Senator Coco Pimentel, for your information, I would rather go with serious personality disorder na nag-ayos ng bansa natin kesa sa ngayon
Hindi nga ganong nagsasalita ng papatayin, hindi nga nagsasalita ng quote-unquote serious personality disorder kind of words, pero nagmukha naman tayong tangang bansa. Hindi na mapayapa, kaliwat kanan ng patayan. Don't tell me, hindi mo alam yan. Sa bagay, na-appoint nga pala yung asawa mo, di ba? Tama, mali? Mahirap ka mag-comment laban kay Marcos, ni-appoint yung asawa mo. Tama ba ako? Mahirap talaga. Pero one thing is for sure, this person na tinatawag mong with serious personality disorder, siya ang nag-ayos at nagbigay order sa ating bansa. Di ba? Yun ang totoo. Pero yung sinisip-sipan ninyo at nag-appoint di umano sa iyong asawa, tama? Yan ang cause kung bakit nagkaroon ng pagbagsak sa ating ekonomiya. Ano pa? Kung bakit nagkaroon ng sabihin na nating pagtaas ng krimen, kaliwat kanan. Huwag niyo sinasabi nung data-data nyo. Yung data ninyong puro smartmatic Huwag ganun. Dapat yung totoong data. Pumunta kayo sa ground, tignan ninyo. Sa balita na lang kaliwat kanan ang pinatay, binaril, pinatay, binaril. Pag mapapansin mo, puro mga inosenteng tao yun. Pero dati, nung panahon ni Duterte, adik, natagpo ang patay. Pusher, natagpo ang patay. Ngayon, hindi. Bakit? Mahirap patayin ng mga pusher at drug addict ngayon at saka mga drug lord. Bakit? Pulis na Yung iba sa kanila, pulis na. Gago! Tuloy natin. Ang kaalyado naman ng mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, bumanat kay Torre. Isaan niyang Torre, naka-ignorantehan ang yan. Ano mo na, itagalogin natin. Torre, isa kang ignorante. Gago! Kasi nga, nagmamagaling ito. Torre, mag-aral ka nga ng abogasya para pa hindi ka nagmumukhang ignorante sa pagpunta mo ng korte pa ulit-ulit. Wala rin daw saysay ang reklamo nito. Kulang daw ito sa legal na basihan at katawa-tawa. Ay, talaga. Diit pa ni Panelo, hindi gaya ni Torre, may common sense at alam daw ng mga senador ang anyay. Oo. So, para mo sinabing walang common sense si Torre, Panelo. Attorney Panelo, yung sinasabi mo? Walang common sense si Torre? Agree ako dyan. Gago! Duterte joke. Maituturing nga raw na papuri sa mga pambato ng administrasyon ang sinabi ng dating Pangulo. Gusto lang daw bigyan diin ni Duterte na malakas at mahirap talunin ng mga senatorial candidate ng administrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Ayan, ito. Maganda ito. Ito. Mukhang dito matatapos ang karir ni NBI Director. Mukha Kasi as in, ginawa niyang ignorante si Marbil at saka si Torre. Tingnan ninyo. Panoorin ninyo, warang kukurap. Recently, meron pong may naging pahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay magpapatay na daw po ng 15 senador. Okay. In relation to po sa impeachment case kay VP Sara Duterte. May mga calls po para imbestigahan daw po ito ng NBI. Ano po ang tugon niyo po nito? Remember that the speech was delivered during political rally, no? Ano niya, proclamation ng kanyang mga kandidato para sa senador. Ano yun alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system na katulad nun, during the past administration, known si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, no? Pagka inano nyo,
ang aking bayan, pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabait yun ng ating mga mamamayan, no? But then, time has changed, no? Ngayon, maaaring yung mga tirada ni Presidente na ganun, puro patayan. Wala na tayo sa atmosphere ng patayan, no? Ngayon kailangan na yung katahimikan, no? Tingnan natin ang mamamayan kung babait pa rin yun na patayan pa rin, no? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Ganun ho. Opo. Mismo mga... So, diyan pa lang, sinasabi na mismo ni NBI Director, alam nating rhetorics lang, o malamang, sa malamang, ay biro lang yan. Alam naman natin yan. Sinasabi niya pa, hindi na nga sasakyan yan eh. Taliwas dun sa sinasabi ni Torre. Ano sabi ni Torre? Mahirap na. Baka maniwala ang taong bayan. O kaya baka, baka maniwala ang mga blind supporter. Sinasabi naman ito, kaya magkaiba sila eh. Sinasabi nito, alam na ng tao yan. Ayan, matik na yan. Alam na ng tao na yan ay biro lang. Diba? Yan ay biro lang. Bakit ba ginagawa nyo seryoso? Alam na ng tao yan eh. O, si Torre naman. Hindi. Ano yan? Baka seryosohin niya ng mga Duterte supporter. Gago! Sino sa tingin ninyo ang merong sense pagdating sa reasoning? Di ba? Halatang-halata eh. Although this is, meron ding pitik to si Director kay Pangulong Duterte by saying na hindi na siya paniniwalaan. Pero gayon pa man, it's really obvious, yung common sense baga, na alam mong joke yan. Bakit mo pa pinaniniwalaan? Alam na natin si Pangulong Duterte, ilang taon na siyang gumaganyan. Si Torre naman, hindi, seryoso yan. O kahit yung mga congressman na tatanga-tanga rin, hindi, seryoso yan, delicates yan. Baka seryosohin ng tao yan. Na kung hindi nyo naiintindihan, kung kayo tatanga-tanga, kami hindi. Naiintindihan namin yan. Kung kayo, walang common sense, kayo wala kayong sense of humor, wag niyong gayahin ng mga tao sa inyo. Kasi kayo, ewan ko kung saan kayo pinanganak. Ako nagtatanong lang sa mga congressman natin. Nung pinanganak ba kayo na una ulo? Ay, bakit? Talaga naman nauna ulo. Tama ba nauna ulo? Hindi kasi baka nung nakuha yung ulo, paghatak na ganun, nahatak pati utak nyo. Tuloy, nagrambulan sa loob yung utak nyo. Congressman po like yung mga si Congressman Agyong, nagbanggit po na dapat daw imbestigahan ng NBI dahil na binantaan daw po itong dating Pangulo ang mga senador. Ano pong thoughts niyo po doon? Tingnan niyo itong sagot na ito Yari ka ngayon sa budget ng NBI. Yayari ka ng budget. Bakit? Tinanong. Kasi itong isang congressman parang nabanggit niya doon si Adjong daw parang dapat imbestigahan ng NBI. Siya yung unang humirit Tingnan niyo yung sagot nito ni NBI Director alam nyo, ang binantaan 15 senador. Hindi natin malaman kung sino dun sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na kay Congressman Adyong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Mga mga congressman, makinig kayo! Anak kayo ng tutsang kalabaw, Hindi naman kayo yung binantaan. Bakit ba kayong daldal ng daldal? Ano na?
Nga kayo. Di ba? Hindi kasi kayo yung binantaan tapos kayo yung daldal ng daldal. Di ba? Wag na kayong magmagaling. Bira, oo. Ito. Alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ganun po eh. So, ibig sabihin po ngayon, hindi po muna tayo magkasagawa ng investigation unless may mag-complain po? Yes. Alam nyo, yun nga, sinasabi ko sa inyo, part yan ng political propaganda ng isang political party. Mag-deliver ng mga rhetorics. No? Ganun. But nevertheless po... Alam mo kung bakit ganito siyempre, una-una, alam ko, naging judge ito eh. Pero, ang kasi, pagiging abogado, kailangan alam talaga. Hindi pwede yung, gusto kong patayin yung 50 na senador. Magdedemanda ka. Grave threat yun. Sinong gin-grave threat niya? Napaka-importante kasi na-identify yung tao eh. Hindi pwede yung ganun. Ewan ko bakit ba itong mga congressman natin bobo talaga. Hindi ko talaga maintindihan bakit yung mga congressman natin ganyan ang kokote. Pwede ba mag-aral muna kayo ng batas? Nakakahiya kayo eh. Ayun. Kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15? O kayo na nagsabi, joke eh. I like you, sir. I like you. Hindi, ganda ng di ba? Ano masasabi nyo sa joke ni Pangulong Duterte? Alam nyo na nga joke. Kailangan pa nating pag-usapan. Pambira kayo. Ang ganda ng sagot mo, sir. Bukas na bukas, may memo ka na mula sa Malacanang. Oy, tanggalin yan. Wala yan sa script natin. Yari ka kay madam. Si madam pa naman ang namumuno ngayon. Hindi kayo accepted ninyo, na-joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente. Ako po, sinabi mo pa magaling mag-deliver. But then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Di ba? Pero, Director... bukas na bukas, sir. Lagot ka. May matatanggap kang tawag mula sa Malacanang. Bakit ganyan ang sinabi mo? Hindi mo narinig yung si Bonnet? Sinabi ni Bonnet, di ba? Ba't ganyan na sinabi mo? Ang mga nagsasabi din po ng ginawa pong aksyon ng NBI nung kung kay VP Sara naman po. Agad pong nagkaroon ng effort ng NBI para imbestigahan po ito at nauwi na po sa pagpapile ng kaso. So, ano naman po silang kaibahan po nito? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at sinabi pa niya at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Yan. Ayan malinaw. Hindi kasi alam mo, sinasabi nila, tinutulad nila ito doon sa ni VP Sara Duterte, which is mali pa din. Sa tingin ko marami rin namang abogado nagsasabing mali naman din yung grave threat na yon kasi there is a conditional kung mapatay na siya. Okay? Pero gayon pa man, the difference is pinangalanan ni VP Sara Duterte daw. Ito nga, dito pa lang, kitang-kita mo na kung gaano ka-ignorante itong mga mambabatas natin at higit sa lahat, itong si Torre.
Alam mo na eh. Alam mo nang hindi pinangalanan. Hindi, di ba, as far as I know, there is a, alam ko may kurso na criminal law pagbago ka magpulis eh. Bakit hindi alam ni Torre? Sa tingin ninyo, hindi alam ni Torre o baka naman inutos sa kanya ng kataas-taasang, alam niyo na, kataas-taasang Panginoon. Director, ask lang sana kami ng update. Kamusta na po yung paghahanap dun sa fiancé po ni Jelly Al? Ayan, hanggang dyan na lang pala muna. Okay. So, ayan na po yung balita na yan. Alam mo mga kababayan, this is just another diversion. Alam mo, sa mga propagandista katulad nitong administrasyon na ito, lalong-lalo na ho, itong peking Panginoon nila. Tandaan ninyo, may issue kasi. May issue kasi ng buy scam. Yung budget scam. May issue kasi ng budget scam. Merong issue ng problema sa budget na kung saan apektado ang mga mahihirap. Alam nyo mga kababayan, more than anything else, ano po ang mga kadalasang blanco doon? Doon sa budget. Eto, makinig kayo. Alam mo ko ano? Isa sa maraming blanco doon yung agriculture, Department of Agriculture. More than anything else, the problem in our country is not impeachment, it is not the election, it is not the quote-unquote grave threat or threat ni BP Sara Duterte at ni Pangulong Duterte. Lalong-lalo na yung walang kasaysay-saysay na imbento ng TRICOM na fake news. Wala yan. Hindi yan ang problema ng bayan natin. Yan ay diversion lamang sa tunay na problema ng bayan natin. Alam nyo kung ano? Gutom. Gutom, at higit sa lahat, gutom. Gutom po ang Pilipino. Alam mo, naaawa ako sa mga kababayan natin, lalong-lalo na itong mga nasa baba. Kahit pa paano, yung dati nga, yung middle class, dati, survival pa sila. Kahit pa paano. Pero ngayon, hindi na. Yung middle class, nandun na talaga sa kulang na. Alam nyo, kaya dumadami rin ang krimen sa Pilipinas. Aside from drugs and aside from online gambling, kaya nagugutom ang mga mga Pilipino gumagawa ng krimen ay dahil nagugutom mo sila. Kailangan nila ng pera, pinasok pa yung drugs, pinasok pa yung online gaming, 'di ba? Yung online gambling, pinasok pa nila 'yon. Tapos gutom pa sila kasi hindi sapat yung sahod. Eh anong ginawa ng gobyerno? Kesa na sana suportahan na magsasaka. Yan ang yan ang pangako na yan ang ibinudol ni Marcos sa inyong lahat. Food security. Kaya nga siya pa ang tumayong Secretary ng Agriculture. Naibigay niya ba yung food security? Kaya nga ang hamon ni Pangulong Duterte, di ba? Kung mas mura ang bilihin ngayon kesa noon, iboto nyo ang Marcos senators. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Pero ngunit dapat subalit, kung sa tingin ninyo ay mas mahal ang bilihin ngayon, mas hindi safe ngayon, huwag nyo nang iboto yung mga senador ni Marcos. Kasi yan nga yun ang budol sa inyo si Marcos. Tapos susunurin nyo pa yung kanyang pag-i-endorse sa mga senators. Kayo na po humusga mga kababayan. Huwag na tayo magpaikot-ikot sa issue ng lipunan. May pa-issue-issue pa tong lintik na TRICOM na to Ang dami nyong alam Nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan dyan sa lintik na hearing na yan na ang pinaka-importante sa lahat, gutom ang Pilipino. Hindi yan ang asikasuhin nyo. Sa bagay, kaya nyo ginawa yan kasi merong kabalastugan ang Kamara pagdating sa budget. Yan ang katotohanan. Huwag na tayo maglokohan. Dahil sa budget,
Ha? Kaya nyo ginagawa-gawa itong targeting nyo itong mga pro-Duterte vloggers. Nag-Ivana ka na talaga? Nag-iba ka na? Dan Fernandez? Dati lang na-interview pa kita. Ngayon, Ivana ka na talaga. Ibang-iba ka na. Ibang-iba ka na. Bakit ganun? Ano nangyari sa'yo? Ha? Sasabihin na naman ni Abante, dali nyo tapang nyo dito. Dali nyo tapang nyo dito. Sir, tapang po ba ang gusto nyo pag-usapan? Wag tayo dyan. Kasi matapang kayo, kasi immune kayo dyan. Anything pwede nyo sabihin. Tapos, pag hindi nyo nagustuhan ng sagot ng mga vloggers, ipakukulong ninyo. Sinong... Parang ganito Parang ganito, sir. Makinig ka, ha. Yung lengguwahe mo, hindi ko gusto, ha. Para ka ng hamon ng suntukan. Okay? Sa isang kapitbahay mo, pero ano sinabi mo? Halika dito, punta ka dito sa bahay, suntukan tayo dito sa loob ng bahay. Tapos, nandun yung tatay mo, mga 10 mong kapatid, na barumbado, mga basagulero, nandun sa loob ng bahay mo. Tapos, nung hindi pumunta yung kaaway mo, ano sasabihin mo? Puro kayo tapang, dyan lang pala kayo. Ba't di kayo pumasok dito? Pakita nyo tapang nyo. Anong katarantaduhan yun? Tama po ba ako, Mr. Abante? Tama po ba? At saka ganyan ka umasal, bishop ka pa man din? Anong klaseng asal yan? Asal ba ng tamang bishop yan? Nakaka-Istanbul ka eh. Di ba? Ano ba talaga panawagan mo? Panawagan mo ba mag-preach ng gospel o mambuli ng umaatake sa inyo? Linawin mo. O gumaganti ka kasi nasaktan ka kay Joey. Joey kasi. Nasaktan nata si amuin mo na. Pikon eh. Anyway, mga kababayan, manood lang kayo lagi dito sa mga Banateros at saka mga Duterte vloggers. Malay nyo, one day hindi na kami oposisyon. Anyway, maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang